Successful ang lunch date nilang mag-anak. Siyempre, with his ever-loving wife. Kahit na napapansin niyang napapadalas ang pag-iba-iba ng mood nito, ay nananatili ang sweetness na ipinaparamdam ng asawa. Marahil dahil na rin sa buo na at tunay ang pagiging bahagi nito ng Anderson family. Panaka-naka niya itong sinusulyapan habang magana itong nakikipag-usap sa kanyang mga magulang. Everything is beautiful in his eyes. Everything about her. All about her. Nakangiti itong sumulyap sa kanya sa kamariin siyang hinawakan sa kamay. Tinugon niya ito ng isang napakatamis na pagngiti kasabay ng pangungusap ng mga mata sa asawa. Jackson anak, narinig niyang nagsalita ang mom niya. Dahan-dahan lang sa pagtitig sa asawa mo, baka matunaw yan. Muli silang nagkatinginan ni Celine sa kasabay na napatungo. Mami, hinay-hinay lang naman sa sinasabi mo. Alam mo naman na mana lang yan si Jackson sa akin eh. Isa lang ang tanging maganda sa paningin ko. Ikaw lang. Sabad ni Dad. Naku, ikaw talaga. Hinampas ni Ma'am si Dad ng hawak na panyo. Halatang kinilig. Oo na, mag-ama nga talaga kayong dalawa. Maluwang ang ngiti na sabi ni Ma'am. Ma'am, like father, like son. Dagdag na sabi pa niya. Nagtawanan ng lahat. Anyway, ano nang plano niyong dalawa? Malapit na ba kaming magkaroon ng grandchild? Tanong ni Mom. Napasinghap siya bago nais sumagot, ngunit isang makahulugang tingin ang ibinato sa kanya ng asawa. Mom, Dad, si Celine. I'm planning for this year actually. Iyon naman po ang napag-usapan namin bago kami magpakasal. Kung sakaling bayayaan na po kami, kayo po ang unang makakaalam. That's good, dahil kung hindi ako ang unang makakaalam, ay magtatampo talaga ako. Sagot ng ginang. Alam nyo naman ang mami ninyo, gusto na lang malalaro. Nandito naman ako. Sabad ni Dad. Napailing siya kasunod ng mahinang pagtawa. Kung minsan talaga, nagiging palabiro ang papa niya. Bagay na hindi niya minana. Ang nakababata niyang kapatid na si Dylan ang may kapareho nitong paraan ng pagbibiro, pero kapag seryoso ito ay nakikita niyang sarili sa ama. Dad, saway ng kanyang ina. Sorry my one and only love. It is just a joke. Niyakap nito si Mom. Tingnan mo si Celine, no? Mukhang nabigla sa sinabi mo. It's okay, Mom. Tugon ng kanyang may bahay. Anak, don't overwork yourself. May asawa ka ng tao. Give more time to your wife, ha? Sumeryoso ang mukha ng kanyang ama. Tipong pinapayuhan siya nitong ayusin ang kanyang buhay. The AGC has lots of employee. They can help you. Lagi mo nang uunahin si Celine at ang magiging anak mo. Ani pa nito. Yes, anak. Si Mom. Kung kami lang masusunod, ay gusto namin na sa old house muna kayo manatili para makasama namin kayo. Subalit napag-usapan namin ng dad mo na mas kailangan nyo ng time para sa isa't isa. Iyon ang hindi namin masyadong na-enjoy noon dahil si Dad lang ang inaasahan ng AGC. Mabuti na lang at nakahabol pa kami nang maaga mong kinuwang tungkulin sa dad mo, anak. Isa pa, malaki ng AGC ngayon, hindi na tulad ng dati. Buong-buong tiwala namin sa'yo na mahahawakan mo to ng mabuti. Marahan siyang tinapik ng kanyang ama. But give Dylan a chance. I know he can do it too. Of course, Dad. And I'm really thankful that I have a brother. Dylan is so aggressive to learn everything. Gusto niya maging proud kayo sa kanya. Ani niya. Matagal na kaming proud sa inyong dalawa. Pero ang higit sa lahat, gusto namin ng dad nyo na maging masaya kayo. Basta kapag nagkaroon kayo ng problema, you can always lean on us. We are your parents, and it's just a part of our responsibilities to you.
Dagdag na paalala ng kanyang mom. Thank you so much, Mom and Dad. Tugon ni Celine na nagbabadya ng mga luha sa mga mata. And I love you too. Tumayo ito upang lumapit sa dalawa at doon ay mahigpit na niyakap ang mga ito. Sumunod siyang tumayo at tinungo ang kanyang pamilya. Jackson, we're here. Mahinang sabi ni Zendrik. Mabuti na lang at pumayag si Celine na doon muna sila sa old house matulog. Sumabay na ito sa kanyang parents at nagpaalam siyang babalik ng opisina. Hapon na noong tumawag ang misis niya at tinanong kung anong oras siya makakauwi. Sinabi niyang mag-o-overtime upang sa mga susunod na araw ay maaga silang makababalik ng mansyon. Natuloy sila sa isang di inaasahang meeting. Maririnig ang marahang paggalaw ng mga sanga ng puno dahil sa malakas na hangin at ang tanging liwanag lamang sa paligid nila ay nagmumula sa suot nilang night vision equipment. Sila na ba yan? Tanong ni Zendrik. Sandali, si Jan. 3 bulto ng lalaki ang agad na nakalapit sa kanila. Pinalibutan sila ng mga ito. Sabay-sabay naman silang tumango upang isa-isang harapin ang malalaking tila nangahamon ng kanilang kakayahan. Nakaporma ng mga ito. In one swift move ay nagkahiwalay na silang 3. Mabilis niyang nilapitan ng lalaking nasa gitna na sa iglap lang ay nahila niya ito upang tumilapon lang sa kung saan. Ang mahigpit niyang pagdiin sa pulsuhan nito ang naging lakas niya upang masip ang mga tuhod nitong nakabaluktot. Napaaray ito at nilingon sina Zendrik at Jan na kapwa hawak sa leeg ang mga naging kapareho nito. Enough! Malakas na boses ang malingaw-ngaw. Biglang nagbukas ang mga ilaw. Halos masilaw sila sa liwanag. 3 matunog na palakpak ang pumailan lang. You never failed me, Dominos. Wala ka pa rin kakupas-kupas. Of course, pati na rin kayo Eagle and Tiger. So proud of you boys. Si General. Agad na binitiwan ng dalawa ang hawak pang 2 ring lalaki nang senyasan niyang mga ito. Sabay-sabay silang sumaludo. At ease, tugon nito. Tunay ngang hindi niyo iwinaglit ang nakaraan. Napahangan niyo ko. Pinagmasdan sila nito mula ulo hanggang paa. General, we're glad to see you here. Ani niya at nagpatiunan ng salubungin ito ng pagbati. Isang yakap ng isang anak sa itinuring na ama sa gitna ng gera. We missed you, old man. Dagdag pa niya. Tumaas ang gilid ng isang labi nito sa kamarahan siyang tinapik sa balikat. I know. Pagkatapos maghapunan ay nagpaalam na siyang tutungo sa silid na inuukupan lang mag-asawa. Kasalukuyang nasa old house siya at nasa opisina pa si Jackson dahil sa nakatambak na trabaho. My dear Celine, tawag sa kanya. Mommy? Tinakbo niya ang pinto at agad na binuksan. Baka mainip ka sa paghihintay kay Jackson, sabihin mo lang, sa ibaba lang ako. Sabi nito sa kanya. Opo mami, don't worry po. Nakangiti niyang sagot. Tumango ito saka umalis na. Inilak niya ang pinto at may biglang maalala. Kinuha ang mobile phone at inilagay doon ang numero na pilit niyang nais kalimutan. Matapos gawin ay binurang larawan at saka muling ibinalik sa bag. Sino kayang taong nagpadala ng sulat? Napagpasya na lamang niyang mag-shower bago pa tuluyang malunod ang isip sa inaalalang iyon. Makikinig muna siya ng musika na mula sa music player na nasa loob ng kanilang silid. Kailangan niyang maikalmang sarili lalo pat walang asawa sa tabi. Ang isang bagay na gumugulo sa isipan ay pilit na umuukil-kil sa kabuuan ng kanyang sistema. Kailangan ko bang tanungin si Jackson? O hahayaan ko na lang kung ano man ang nais ang nagpadala sa kanya ng puting sobre?
Napatitig siya sa kisame sa kamarahas na nagpabuga ng hangin. Parang sa kung saan ay hinihila ang kanyang mga mata na pumikit. Marahil dahil sa pagod sa maghapon kung kaya tuluyan na siyang nagpatianod kung saan man siya dalhin noon. Nakita niyang isang paraiso. Napakaganda ng buong paligid. Sinundan niya ng tingin ng mga lumilipad na ibon sa maaliwalas na kulay na asul na langit. Ang tila malalambot na parang bulak na mga ulap ay dahan-dahang kumikilos na naghahatid ng kakaibang damdamin sa kanya. Pagtingin niya sa kanyang paanan ay sumalubong ang mga berdeng damo na kay sarap higaan na napapalibutan ng iba't ibang klase ng mga bulaklak. Totoo nga talagang sinabi sa kanya ni Zenny na ibang hatid na dala ng mga bulaklak sa mood ng tao. Magaan sa pakiramdam, masaya sa puso at nakakalma ng isipan. Bigla siyang napalingon dahil sa paglakas ng hangin na kinalipad ng kanyang buhok. Sa gawing iyon ay naging malabong tanawin. Halos hindi niya maaninag ang bagay na naroroon. Maya-maya pa ay lalong lumakas ang hangin at isang bultong papalapit sa kanya. Namilog ang mga mata niya habang pinagmamasdan ang unti-unting paglaho ng mga bagay sa paligid niya. Ang naiwan ay dilim at ang malabong figura ng isang tao na nasa kanya ng harapan. "Come with me," sabi nito. Who are you?" tanong niya. "Sumama ka na sa akin." Ang kamay nito ay pilit na inaabot siya. Hindi niya alam kung bakit naroon ang pagnanais niyang sumama na para bang isa ito sa mga kasagutan na matagal na niyang hinihintay. Ngunit tila biglang may isang kamay ang humihila sa kanya mula rito at sadyang sumakit ang dibdib niya dahil sa higpit ng pagkakahawak sa kanya. "Please, don't leave me." Anang boses na lalo pang nagpalugmok sa kanya sa matinding kalungkutan. Tahimik na ang buong old house nang siya ay dumating. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na may kaba siya sa dibdib na umuwi. Nag-aalala siyang bigla itong umalis nang hindi niya alam o di kaya'y magalit ito kung matuklasan na hindi siya nag-overtime sa opisina. Sa mabilis ngunit mahinang hakbang ay agad niyang nariting ang kanilang silid. Walang ingay niyang binuksan ang siradora ng pinto gamit ang susi at ganoon din ang isara niya ito. Nakita niyang mahimbing na itong natutulog ngunit walang kumot na nakabalabal sa katawan. Lamigin pa naman ito. Lumapit siya at maingat na itinakip sa katawan ni Celine ang kumot sa kanagtungo ng banyo. Kailangan niyang maglinis ng katawan at baka biglang magtaka ang asawa. Napalingon siya nang sumigaw ito ng malakas. Humihingal at puno ng pawis ang buong mukha. Tinakbo niya ito matapos maisuot ang puting t-shirt. "Hey baby." Aniya sa kaniyakap ito. "It's okay, I'm here." Nanginginig na tiningnan siya nito. Punong-puno ng takot ang mga mata nito na tumitig sa kanya. "Jackson, sweetie." Paninigurado nito. "Yes baby, it's me." Tugon niya. "Nothing will hurt you, okay? Nandito na ako." Alam niyang nakatulog ng asawa nang magmulat siya. May pakiramdam siya na hindi siya titigilan nito hanggat hindi niya nasasabi ang kabuuan ng kanyang panaginip. Kailangan niyang maunahan itong makita ang laman ng package na ipinadala sa mansyon. Mas magkakaroon siya ng malayang oras na alamin ang pinagmula ng mga iyon. Malalim siyang napabuntong hininga. Isang bagay lang ang pinagpapasalamat niya sa mga oras na yun. Sa ilalim na makapal na kumot ay yakap siya ng pinakamamahal niya. Aminado na siyang si Jackson ang bumubuo ng kanyang buhay. Wala nang iba. Inabot niyang bahagyang bumaba na laylayan ng kumot.
Bagamat mahina ang lamig na nagmumula sa aircon, ay nasanay na silang mag-asawa. Nakasabay na mahigpit na yakap ay balot na balot sila ng kumot. Baka nga magkasipon lang siya ay biglang matarantang lalaki. Bigla siyang napangiti. Paano pa kaya kung buntis na siya o di kaya ay panganganak na? Tiyak na magiging napaka-istrikto ng asawa. Baby, saan ka pupunta? Tanong nito nang marahan siyang gumalaw. Ang buong akala pa naman niya ay nakatulog na ito. Kukunin ko lang ang kumot, baby. Sagot niya. Ano yun, baby? Bigla na itong bumangon. Aayusin ko lang sana ang kumot. Lumalamig na naman ang aircon. Ani niya. Nanaginip ka ba ng masama kanina? Tanong nito na napakabanayad ang boses sa kanyang pandinig. Yeah, hindi ko alam kung bakit ang isang paraiso ay naging madilim na lugar. Someone wants to get me at doon ako natakot. Hindi ko siya kilala. Sagot niya. It's fine now. Don't worry about it. Sorry pala kung hindi ako agad nakauwi. Hindi na po mauulit. Pangako nito. That's alright, baby. Hindi ko naman alam na mananaginip ako kanina. Nataon lang na wala ka pa. Pagkasabi ay tiningala niya ito. Kahit na ayokong makita ka na ganoon. I'm sorry, baby.